Gusto mo ba malaman kung paano maglagay at kung ano ang magandang ilagay sa lupa ng raised bed? Tamang-tama dahil para sa iyo ang video na ito. Magandang araw po sa inyo at sa mga bago nating viewers dyan. Welcome sa garden natin. Ang unang hakbang na kailangan natin, dapat ay meron tayong raised bed. Kung gusto nyo po gumawa ng raised bed na gawa sa kawayan, gaya nitong ginawa ko, ay panoorin nyo lang po sa isa nating video. Ilalagay ko po ang video sa end screen. Una po natin ilagay sa ating raised bed ay mga karton. Ilatag lang po natin ito ng maayos. Makatutulong po ito para maiwasan ang pagtubo ng mga damo na nagmumula sa ilalim. Kung meron po kayong kusot o mga pinagtistisan ng kahoy, ay pwede po tayo maglagay noon. Kaso wala po ako, kaya yung mga maliliit na kahoy na lang ang nilagay ko at pinagkayasan ng mga kawayan. Pagkatapos ay naglakad-lakad lang ako dito sa likod ng ating garden para manguha ng tuyong damo at dahon. Tignan nyo mga ka-garden, madami-dami din itong nakuha ko. Ilatag lang po natin ito ng maayos sa ating raised bed. Lahat po ng nailagay na natin ay mayaman sa carbon na mainam para sa mga halaman. Lalo pa, magiging maganda ang preparation natin kung maglalagay tayo ng compost. Kaya nanguha din ako ng pinagputulan ng puno ng saging dahil kapag nabulok ito ay magiging compost na din. Mas maganda po kung meron kayong chicken or cow manure ay mabilis po ito ma-decompose pag hinaluan. Pagkatapos po natin matadtad ang puno ng saging gamit ang itak ay ikalat lang po natin ito para maging pantay ang nutrients ng ating raised bed. Sunod ay tabunan lamang po natin ito ng lupa para dumiin ang mga damong nakaangat. Ikalat lang po natin ng maayos hanggang sa matabunan lahat ito. Ayan, at okay na. Pero hindi pa tayo tapos dahil maglalagay po ako ng ipa ng palay. Ito po ay magandang panghalo dahil nagiging buhaghag ang lupa. Habang naglalagay po ako ng ipa sa ating raised bed, baka po pwedeng makahingi ng maliit na pabor. Malaking tulong na po sa akin ang simpleng pag-click ng like at subscribe button. Maraming salamat po. Pagkatapos po mailatag ang ipa ay isunod naman natin ang carbonized rice hull o sunog na ipa. Maganda din po ito ilagay dahil pinapanatili nito na maging moist ang lupa. Ikalat lang po natin ito gaya ng ginawa natin sa iba. Dito nga pala ako kumukuha ng lupa dahil tatabunan ulit natin ng lupa ang ating raised bed. Yung nakuha kong lupa sa likod ng bahay ay medyo matigas at buo-buo kaya durugin lamang po natin at alisin ang mga bato kung meron. Ikalat lang po ito ng maayos hanggang sa maging ganito nakaganda ang ating raised bed. Ayan, tapos na po tayong magpuno ng mga laman. Maghintay lamang po tayo ng 1 to 2 weeks bago natin taniman para ma-decompose ang mga binuon natin. Pwede po natin ito basain isang beses sa isang araw para mas mabilis ma-decompose. Bungkalin lamang po natin ito bago tayo magtanim para mahalo at magkaroon ng erosion. Sa susunod po nating video ay tataniman po natin ito ng pechay. Kaya kung may mga question po kayo ay mag-comment lamang po at sasagutin po namin yan. Gagawan din po namin ng bagong video para sa inyo. Maraming salamat po mga ka-garden.